Mayong buntag sa tanan, Luzon. Happy Sunday morning. Isa sa pinaka-hated sa Ginoo to call him our Creator is the sin of idolatry. When someone worships other gods or a creature, worship other things, God is so hurting. But He doesn't care much sa idolatry sa mga unbelieving people. He cares more about our worship. And thus, kami buntag mga igsuon atong mapakita sa Ginoo and make our prayer. The Lord will accept our worship and our praise. Let us sing worthy of worship. He alone is worthy of our worship. Yan yung naman sa pagtindog-palihog. Let us enjoy singing for our Creator and express the message of this song as an individual who is a truly worshiper of the Lord Jesus Christ. Everybody, sing. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the songs we can sing, worthy of all of the offerings we bring. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise, worthy of reverence, worthy of fear, worthy of love and devotion, worthy of coming and mending of needs, worthy of all this and honor to thee. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Lord, Comforter, friend, Savior and source of our life without end. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Enjoy singing for our God. Marvelous grace of our loving Lord. This is the testimony of our salvation. This is the testimony of our sanctification, even unto that day of our glorification, when our salvation will be completed from the presence of sin. Ready? Sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our
Wala kita dapat nagdukan, no? Sa ito ang future, ugma, sa sunod nining mga panghitabo ng pandemic, sila pa ni katuig. Tungod kay ang Ginoo mo ay nag-control. Ano nga ang Ginoo? Kabalo siya sa mga pamaagi. Unsa-unta niya pag makasurvive kita, hangtod sa iya nga pagbalik o pagkuha ka nato. Wala kita kabalo kung saan balik ang Ginoo. Ang atong nabalaan na ayaw nga nagapaabot kita sa pagbalik ni Jesus Christ, pagkuha ka nato sa rapture, makauban nato siya kung may great union, rewarded dito sa langit. Kung ngayon na excited kita niya na pangtabo tungkol kay manghawas na kita o makalikaya kita sa mga kalisod, no? Mga challenges. So, salamat sa Ginoo tungkol kay nag-serve kita sa tuang manluwas. Adunay paglaom, no? Mo ka na siya ang nakanilo din na tungkol kay gina sa pagpangalagad sa Ginoo. Adunay kita paglaom. Nindot kayo maka-serve sa tuang president, sa mga dagko ng mga ladong mga tao. Labaw na sa Ginoo. Labaw na sa tuang manluluwas na nagapangalagad kita. O wala kita nagapangalagad sa tao. Now, karon nga buntag, gusto na kong padayon na kini nga topic, the surpassing value of knowing Christ. This is sa Philippians chapter 3, verses 4 to 11. The surpassing value of knowing Christ. Di na ito ma-evaluate, di na ito makita ang atong kaugalingon kung unsa ang pinaka-bugat sa tuang kinabuhi. Ang mga butang hindi nga mga kalibutan or ang mga butang sa paghibalo kinsa si Jesus Christ o kinsa siya sa tuang kinabuhi. Philippians chapter 3 verses 4 to 11, basahon din ako. Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Last Sunday, nagsimba kita early in the morning, 4:30. Pagkauman na ay mga comments na nindot na rin magsimba kung sayo. Kaya dali mahuman, sayo mahuman, nga daghan pag-yun mahimo nga mga trabaho. Okay ba sa inyo? Alas 4:30 ta, magbalik o simba. Para daghan tag mahimo para sa bunaton sa Ginoo, no? Dili para sa kalibutan siguro kung kay Sunday, may isa ka pastor na dogmatic din siya nga ang Sunday bawal din siya nga gawas, no? Kung ang atong purpose para sa yuta mahuman sa church o para taas tag time nga mahatag para sa bulhaton sa Ginoo, mas nindot na siya nga plano nga design.
no? Nga taasan na to ang evangelism, taasan na to ang visitation. So sa ka-purpose na mag-grow ang matagusa o mag-grow ang mga Kristohanon. Okay? And sometimes, na-obserbahan na ito nga din sa church, panaway kita no, sa uban ng mga grupo nga sila ibulto, sila nga balay. O wala kita kabalo nga dinisulod sa church na sa mga dibulto nga mga nagigi. Kaya bitang mga Kristohanon nga nagatanta ng murag wala lang, nga nagatindog ng gano'n nga murag wala'y kinabuhi. Now, kung bato kita sa uban ng mga grupo, bitaw sila nga praise and worship, inubalan nila siya sa emotion. Okay? Ang ginagawin sila mag-awit. Bakit nag-focus kita nga ito ang gina-emphasize sa pagsimba mo pagwali. Preaching, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Bakit man na ito nga dito sa langit, wala na preaching. Dito sa langit, praise and worship. Yung ba ni Pastor Bumo niya ito? Si Pastor Ang. Nga, wala na preaching dito. Tungkol kay Lisod, man yung walihan sila Peter, si Paul, sila Jesus Christ. No? Dili pa na yung walihan dito sa langit. Dito, paghimaya, pagdayag sa Ginoo, pinaagi sa pag-awit. That's why, hindi sa kalibutan, samtang nag-practice kita kung saan may tabo dito sa langit, himo na ito ang the best. No? Sa pag-awit, kung dili na sa pag-awit sa tanan ng mga para sa buhaton sa Ginoo. O kayo nga ito kala siya nga mahimo. Now, last na ito ang pagtuon nini, may mga pangutang na kita. How can we grow in intimacy with our Lord and Savior? Ang Christian life, wala kini nag-stop sa ating bautismuhan kita. Sa diyan nakadawat kita kang Jesus Christ na ito ang personal na maluwas. Mag-stop lang din siya ang pag-grow sa iya nga pagbalik or kung kuhaon na kita niya. Kung saan kang nagapaabot, saan kang buhi pa kita, dapat magapadayon kita sa pagtuon sa iya nga pulong. Kung dapat na mag-grow kita, ang purpose nga maghihimo kita nini, nga nung nakita yung mga ministry, kung nga nagatuon kita sa pulong sa Ginoo, mahimo kita sa magka-Kristo. Ang discipleship, ang ultimate goal din niya is Christ likeness. Dili mapareha sa uban ng mga Kristohanon. No. Ang goal sa nga nagasimba kita, nga nagatuon kita sa pulong sa Ginoo, dili nga unta mapareha ko siya bakit grabe ka faithful no. Mapareha unta ko siya tungod grabe ka mainampuon. Ang goal na to o siya na may sama kita kang Jesus Christ. Okay? May sa kawit kang Kristo may sama unta ko. Ug sa tanan nga wala nakadawat kang Jesus Christ, kini nga topic, kini verse din nga isulti ni Apostol Paul, nagahatag kini ka nato o kining tubag. Paano nato mabalaan si Jesus Christ in a saving way? Kanang tao kung pangutan-on nimo kinsa si Jesus Christ, nakabalo sila. Si Jesus Christ, kanang namatay siya, mga gilan siya sa cross. Tama na head knowledge. Pero wala gid na ibaluan si Jesus Christ in a saving way. Kanang tinud-anay gyud na aduna gyud relasyon nga makita nato sila. Now sa kini nga text sa Apostol Paul nag-share siya sa iyang testimony sa Philippi. Tungod kay adunay mga false teachers nga nagsulod dinhi nagatudlo nga dili lang nga magtuo kang Jesus Christ kundi kinahanglan nga mag-follow kita sa balaod. Okay? Labi na sa rite of circumcision in order to be saved. Para maluwas kita. Di ba na yung mga pagtulong may mga teaching na dili lang tama sa pagtuo, yes, nagkaluwasan, nagasulti sila nga pinagi sa pagdawat ng Jesus Christ, na ilang personal mo spiro, ingin sila dapat magbuhat ka umayan lumatan. Dapat sundon mo ang balaod. Sugot na sagot, ang kamatayan ni Jesus Christ dito sa cross is not enough.
sa kaluwasan. Pero nagato kita. Nga ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross, sufisyente tato siya sa atong kaluwasan. Kung sa diyan nakaplagahan ni Paul si Jesus Christ, ingon siya sa verses 7 to 8, "But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ." Kapildihan katong tanan. Walay pulos katong tanan. What is more, I consider everything a loss compared to surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Okay? I-consider niya ang tanan niya mga accomplishment nga walay pulos katubangan sa Ginoo. Kini nga na text nagasulti ug kini para sa mga non-believers. Katong wala nakabalo, katong wala pa nakadawat kang Jesus Christ, nga ang kaluwasan is relationship kini siya. It is not simply a belief or creed, but a relationship. Dili kini siya nga every day every Sunday nag-aadto ka sa church, luwas ka na, no. That's why someday in Matthew chapter 7 verse 23, ingon ni Jesus Christ din nga someday sa katapusan ng mga tao siya, Lord, Lord, nagatawag sa pangalan ni Jesus Christ, pero siya, I never knew you. Buto sa wala sila relasyon dinha kang Jesus Christ. Now, para sa mga Kristohanon, ini nga verse, ingon sa din sa verse, I consider them rubbish that I may gain Christ. Okay? It was his continual discipline in order to know Christ more. I want to know Christ. Sa dihan nakaplagan niya si Jesus Christ, sa dihan nadawat niya si Jesus Christ dito sa road of Damascus, wala ito nag-stop ang iyang paghibalo kang Jesus Christ. Kundi nagapadalin kini siya, I want to know Christ, the power of the resurrection, having fellowship with His suffering, being conformed to His death. Wala ang kini siya nag-isgot about salvation. Nag-isgot kini siya about sanctification. At wala ka na siya take up na tungod sa sanctification. Kung karoon nga buntag, padayon ito kini mapagtuon, how can we make Christ more important in our lives? Okay? First, natunan nato dit by considering our achievements as loss without Christ. Tanan nato nga gihimo sa una. Tanan nato mapagpangingkamot kung kinsa kita sa una. Katong tanan wala kato siya. Dinhi sa verses 4 to 8, gi-enumerate din na ni Apostol Paul kinsa siya. Gikan siya sa kaliwat, mamawni nga kaliwat, kung mao ka na siya ang basihan, kung mao ka na siya ang qualification nga maluwas kita, kung mao ka na siya ang qualification nga saling makaadto kita sa langit, wala ni tao nga siguro makainom kita, overqualified si Paul. Second, by making Christ our priority. Ang word din na everything. Wala na. And sometimes dagan kay tao many things nga gina-consider sa tuwa nga kinabuhi. And number 3, by having faith in Christ. Okay. Kasi lingon dito sa verse 9, yung sa dining, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Okay? Now, Paul again. Gisulti na sa niya ang iyahang experience sa kaluwasan. Ingon siya that his purpose was to be found in Christ with a righteousness that comes from God. Si Paul kabalo siya that the works of the law dili kini siya makaluwas sa iya. Ang pag-obey sa balaod
dili kini makaluwas sa iya. Ang paghimog maayong binuhatan, bisan pag kanapuno ka na bautismuhan, dili kini siya makaluwas sa imuha. He needed God's righteousness which came by faith, nga nagagikan kini siya sa pagtuo. In Romans chapter 3:20 to 22, ingon ni Apostol Paul dinhi, for by works of the law, no human being will be justified in his sight. Okay? Bisa pag usaon nimo sa pag-obey, pagsunod sa balaod, dili kini matarong ka nato tubangan sa Ginoo. Since through the law comes knowledge of sin. Dinhi na nato mabalaan nga kita magrabi ka makasasala, ang balaod na sama kini siya sa salamin, nga makita nato ang atong hugaw sa atong kaugalingon, ang hugaw sa atong naon. In verse 21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believes, for there is no distinction. So maabot pasabot ang pagsunod sa balaod, ang paghimo og maayo, dili kini siya makaluwas, makapahimo ka nato nga matarong at tubangan sa Ginoo. Mahimo lang kita nga matarong at tubangan sa Ginoo, pinaagi sa ato nga pagtuo dinha kang Jesus Christ. Umaw kini siya ang gisulti dinhi sa pulong sa Ginoo. Ang atong mga ginahimo nga ritual, ang atong mga maayong binuhatan, dili ka na siya makaluwas kanato. Ang imong faith, ang imong pagtuo lang dinha kang Jesus Christ, maoy makaluwas, umoy makapahimo kanato matarong at tubangan sa Ginoo. No, kabalo ka sa kaluwasan, adunay nahimo nga nahitabo nga pag-exchange. Okay? Dito sa cross, si Jesus Christ nahimo nga makasasala para sa tuwa. Ang Ginoo, ang imong sala, ang akong sala, iyang gibutang dito sa kang Jesus Christ. Okay, dito sa cross. O si Jesus Christ, mao'y nag-antos sa kapumot, sa kasuko, sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo balaan. Dito niya gipautwas, natuwa pa ng term, no? Dito niya gibutang kang Jesus Christ ang iyang wrath. Ngayon kita ang magbayad. Kung kita ang magbayad, dapat mamatay kita. Lutod kaya ang ato ang good works, ang atong kamatayan, dili kini siya makaluwas, dili kini makabayad sa atong sala. Okay? Now, kung ang imong nga purpose nga magpabautismo ka para maluwas ka, tigala na sa iyo ikaw. Kung kay dili ka na siya mao ang pamaagi sa kaluwasan. Okay? Now, kung nabautismuhan ka, nga mo na ang imong purpose, dapat imong i-evaluate, imong i-asosyon ang imong kaugalingon, naabak ko sa tama ng pagtuo. Okay? And when a person believes in the life, death, burial, and resurrection of Jesus Christ, mabasa nato din sa 1 Corinthians 12:2-4, mao kini siya ang good news nga gigiwali nila Apostol Paul, mao kining good news nga atong ginawali ni in verse 3, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scripture, that He was buried, that He was raised of the third day in accordance with the Scripture. Okay? And accept Him as Lord and Savior. In Romans 10:9-12, it says, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be what? Saved. Mao din siya ang makaluwas kanato kung imong tuhuan sa kinatibuk-an, tinud-anay nga ang Ginoo nagbanhaw siya gikan sa mga minatay. Ingon siya na
you will be saved. Wala sa inyo din na kung magpamimber mo sa iglesia, kung maghaymo mo o maayang binuhatan, maluwas. Hindi na ang inyo niya din eh. If you confess you with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. God gave Him Christ righteousness. Unsa pa ang matabo? Dili lang kita maluwas kundi ang righteousness ni Jesus Christ. Iyang ihatag sa tuwa. Iyang ihatag sa imuha. Iyang ihatag sa tanan nga tuo sa kang Jesus Christ. Ubaw kiniyang din sa 1 Corinthians 5:21. For our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Mao ni siya mga higala, mga bisita, mga kaigsuunan. Tungod sa imuha, tungod sa kuwa, tungod sa atong tanan, si Jesus Christ na himo nga makasasala. And literally, dito sa cross, ingon siya, amahan ko nga nung hibiyaan mo ako. Gi-abandon siya sa God the Father. Kay atong time, nahimo siya nga makasasala. Kung ang Ginoo is holy, dili siya makatutok siya nga anak nga nagdala og sala sa tibuok nga kalibutan. Ang imong sala ato wala pa kita na tao ko na gidala na niya ato dito sa cross. Ug mao kana siya kadako ang gihimo ni Jesus Christ kung atong imagine nga matay naman si Jesus Christ dito sa cross. Pero kung tun-an nato ang pulong sa Ginoo, ang imong sala nga wala pa nahimo ipakamatyan na kana ni Jesus Christ. Gidala na kana niya dito sa cross. Now, may mga taong nagsulti nga ang kaluwasan, ang kamatayan ni Jesus Christ was not enough to save believers. Dapat kinahanglan nga magkinabuhi kita ng perfect life. Dili nato mahimo ka na ang kinabuhi ng perfect. Tungod kay makahimo pa kita mo sa mistake, ani nga kalibutan. That's why sabihan si Jesus Christ, gibotis once and ni John. In Matthew chapter 3 verse 15, ang tubag ni John, ingon siya, I can baptize you. I need to be baptized by you. So nag-hesitate si John sa pagbautismo kang Jesus Christ. Pero sa tubag ni Jesus Christ, I must fulfill all righteousness. Diba? Perfect, wala may sala si Jesus Christ. Pero nakaingon kaya nakaingon mo siya, I must fulfill all righteousness. Why did Christ need to fulfill all righteousness? Tungod kay, dapat before siya nga mahimo nga sacrifice lamb, before siya mahimo nga ilansang dito sa cross, dapat ma-fulfill niya ang balaod. Kaya nga naman, dili kita maka-fulfill, dili kita makahimo, dili kita makasunod sa balaod. Aduna lang isa ka tao na makasunod din. Isa man kini siya, mao si Jesus Christ. That's why bautismo sa tungod siya, I must fulfill all righteousness. That's why sa dihang namatay siya, he was perfectly righteous. Tungod kay na-fulfill niya ang tanan, o sa dihang gidawat nato siya nato nga personal nga manluwas, ang righteousness ni Jesus Christ gitransfer niya sa imuha, sa kuha o sa kuwang tanan. Ug karon ang nakita ni Jesus Christ, ang nakita sa Ginoo sa to karon, dili na atong righteousness, kundi ang righteousness ni Jesus Christ nga gibutang sa atoa. Ubaw ka na siya ang kamatuuran, no? Na makita natin din sa pulong sa Ginoo. He was perfect. And His perfection is applied to the account of those who have faith in Him. Kaya nga nakatunay pagtuo din sa
sa Ginoo. That's why yung Apostle Paul sa verse 9, be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is true faith in Christ. Naangko niya ang righteousness, pinaagi sa iyang pagtuo dinha kang Jesus Christ. Now, what is saving faith? Now, unsa man ni ang saving faith? Number one, saving faith means to believe in Christ and the sufficiency of His saving work. Okay, saving faith means to believe in Christ and the sufficiency of His saving work. Now, kung basahin ito ang Acts 16:30, mo kini ang reply ni Paul sa jailer. Ingon siya, unsa ang kumuon para maluwas? Okay? And then, ingon siya sa verse 31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Simple lang tayo mapangutanan, no? Unsa ang kumuon para maluwas? Ang tubag ni Paul, sayo na po kaayo, tuuin si Jesus Christ. Ganong pagtuo naman kang Jesus Christ? Ganong dili man kining ubanan sa mayong binuhatan. Tungod kay si Jesus Christ, nasay kita nga He was perfect. Na-fulfill niya ang tanan, o kung ato siyang turuan, ang iyang righteousness, mo'y ihatag sa Ginoo sa Ginoo. In Romans chapter 10, verse 9 to 10, no? If you confess with your mouth nga ang Ginoo nagbuhi siya, then yung sabihin ha, you will be saved. Okay? Adunay kaluwasan nga maimo nga mahaimuan. And second, not only saving faith means to believe in Christ and the sufficiency of His saving work, but second, saving faith means to commit to following Christ as Lord of our lives. Saving faith means to commit to following Christ as Lord of our lives. In Luke 14:27, yung sabi, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Ayun nga, sa pagdawat nato kang Jesus Christ nato nga personal nga manluwas, dapat himuon sab siya nato nga Ginoo, Lord sa tuang nga kinabuhi. Una-unsa ni buot pasabot niya nga siya na magbuot sa imong kinabuhi. Siya na magbuot sa atong kinabuhi. Ug dili na ang atong kaugalingon. Ang pangutanan karon, have you ever come to Christ in faith in order to be saved? Higala sa akong mga bisita, sa atong mga bisita kang nagulta. Dili pa ka siguro sa imo nga kaluwasan. Duol kang Jesus Christ. Tuuin siya. Na ang iyang gihimo dito sa cross, enough na ito na makaluwas sa iyo. Pangay pasaylo sa iyong mga kasalanan. Biyai ang imong mga kasalanan. Di ang pulong sa Ginoo nagasulti, and you will be saved. Maluwas ikaw. Asa gikan kung sa inyong klase nga kaluwasan, dito sa linaw ng kalayo. Dili kini sabot kasabot nga maluwas ka sa disgrasya. Dili kini sabot kasabot nga maluwas ka sa kining coronavirus. Adi kini sabot kasabot nga maluwas ka sa kamatayon. Kabalo mo kining kaluwasan na guys, do kini siya about eternal punishment dito sa lake of fire. Nagiandam sa Ginoo para kang Lucifer o para sa mga unbelieving people, sa mga false prophets o sa mga fallen angel. No, kung dili mo tuhuan si Jesus Christ na mga personal na maluwas, maapil ka dinha nga lugar. Dili ikaw maluwas. Saving faith means to commit to following Christ as Lord of our lives. Kabalo mo kung saan yung cross? Sa unang panahon, ang cross symbolizes of suffering. Kabalo mo ang pagsunod kang Jesus Christ, dili sa'yo.
dili kini comfortable. Dili kini pahayahay ang pagsunod kang Jesus Christ. Ingon siya, kung dili ka kabalo, mualsa sa imong cross, dili ka mahimo nga disciple na. Ato na duha ka klase nga tao, Christian and disciple. Ang Christian, no, kining nga mga tao nga Muslim mo, mga lagad lang sa Ginoo kining hayahay. Pero kining disciple, all the time, kung sa man yung mga circumstances, musunod gina siya sa Ginoo. Musunod gina siya sa kabubuton sa Ginoo. Asa man kita? Christian or disciple? O gayon nga mao kini siya nga purpose nga inibitaw nga nga prayer partner. Nga himutan ni siya nga kining dili siya simple nga prayer partner nga mag-inampuay kami. Kung dili kana bitaw ang Christian life sama guni siya sa journey manggod. Nindot manggod nga maglakaw ka nga nakay kauban. Diba? Ang discipleship, ang Christian living, usa kini ka journey. Nagkinahanglan kini siya og partner. O ngayon nga, ang imo nga partner, sa prayer partner nimo, sabay mo ba nga mag-grow, sabay mo nga maglakaw sa inyo mga Christian life? Lagi na ang sharing sa burden, pag-inampuay, o mga struggle nga i-share nimo para mainampuan, mampuan sa matalusan. Sabay mo nga magtuon sa pulong sige. O na siya ang disciple. O gayon nga, dili niya kita tama din sa Christian. Nga okay na siya ako nga kinabuhi. Ayaw nga mag-level up kita, mag-upgrade kita, nga mahimo kita nga disciple sa Ginoo. Mahimo kita nga disciple ni Jesus Christ. Nga kabalo na kita nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Dili lang kita taman nga nagapaminaw sa Sunday School, nagapaminaw sa worship service, then pag-uli doing nothing. Dili ka na siya mao ang tinuod nga disciple sa Ginoo. Wala kita gihimo para sa iglesia. O ngayon nga, ato ka na siya mahimo. Ubaw ka na siya ang tinutanay nga kaluwasan. Ato kita sa number 4 and last. Paano na ito nga mahimo nga importante, sentro si Jesus Christ ato ang kinabuhi. Number 4, by continually cultivating our desire for Him. Okay? Muli kaya akong gingon sa inyo. Kung himo na itong example si Apostle Paul, sa dihang naluwas siya, wala, dili ito nag-stop ang iyang pag-desire. Wala dito nagundang ang iyang pagtuon, kung dili nagapadayon ang iyang longing, ang iyang desire sa paghibalo kung kinsa si Jesus Christ. Ingon sa that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. Okay? Ingon sa I want to know Christ. Mahimo nato nga kining sentro. Pinaka-importante nga tao sa atong kinabuhi si Jesus Christ. We must continually cultivate our desire for Him. Daghan nga mga reason. Nganong daghan nga mga Kristohanon wala nag-grow in intimacy with Christ, growing in relationship with Him because of a lack of desire. Okay? Wala kitay desire nga mag-grow. Salamat sa mga Kristohanon nga nag-desire bitaw dapat alas 4 sa bundag makigmit ko sa Ginoo ni tayo. Sa pagtuon, sa pag-pray. Okay? Lagi sa intention yun ang iyahang desire ba sa paghibalo kinsa ang Ginoo sa iyang kinabuhi, no?
Pinaagi sa pagbasa sa iyang pulong, o pinaagi sa pag-ampo. We don't really desire Him. Pag mata pa lang nato daan sa buntag, lahat na natong gina-desire, lahat na nasa itong kasing-kasing. Maybe ang mga buhaton, school, project, business. But nalimutan na itong pinaka-importante sa atong ginabuhi. Ang pag-desire sa pulong sa Ginoo. Kabalo mo niya ang gina-desire ni David. Ibig sabihin sa Psalm 42 verses 1 and 2. Ingon nga ang isang lagsaw sa kinikalalaki na usano, nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan, mausab ang akong kalag nga nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Ang akong kalag iuhaw sa Dios nga buhi, anus amon na ako magapakita sa tubangan sa Dios. Okay? Si David, grabe ang iyang makinig, ang iyang pangandoy sa iyang kinabuhi. Sama daw sa usa ka usa nga kanabitang ginauhaw nga nagapangita og tubig. Asa to ang tubig. Ayun nga, nakabala siya sa ato ang kinabuhi. Sa karon nga panahon lisod na no. Honestly, tug-an kita sa ato nga kinabuhi. Naapabilis siya ng desire, appetite. Pero itong dugay na ka nga wala kakaon nga kini nga putahe ka na itong nagapangit kano saan ko makakaon ini nga pagkaon. Dugay na ka nga wala na ka prayer meeting, dugay na ka nga wala na ka apil of fellowship, dugay na ka nga wala na kabasa o kining pulong sa Bible nga ginauhan mo pa kanus ang ko kanus ang mabalik ang fellowship mo po no? During sa lockdown dugay kita almost pila ka bulan nga wala kita nakahimo og gathering, may mga Kristohanon nga ginaminaw, nagadong nga kining makig-fellowship sa mga Kristohanon. Pero kung nawala na kini siya nga appetite sa imuha, dili na kaganahan nga makig-fellowship sa uban ng mga Kristohanon, makig-uban sa uban ng mga Kristohanon, o wala na yung appetite sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, dili kita mag-grow din na sa atong fellowship, sa atong relationship din na sa Ginoo. Si David, describe niya ang iyang desire to know God sama sa usa ka usa nga nagapangita og tubig. Si Moses, nakita niya ang naong sa Ginoo, but ingon siya sa Exodus 33:18, show me your glory. Dili pa gyud enough kang Moses. Gusto pa niya nga makita ang glory sa Ginoo. Kini nga desire, kabalo mo kini nga desire is uncommon among Christians. Tungod kay daghan kitag mga butang nga gina-desire karon nga panahon labaw din sa Ginoo. This is the type of desire each of us must cultivate. Ibalik natin igala. Kini nga desire. Ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 6, blessed is the man who hungers and thirsts for righteousness, for he shall be satisfied. The most righteous thing you can desire in life is to know God more. And He promises that if this is your desire, He will fulfill it. He will fill it sa imong nga kasing-kasing. He will bless this craving. Iya ka na siya nga iya ka na ihatag nga klase nga desire. He doesn't promise to always give you physical healing or wealth, but He does promise righteousness more of Him. Ayun, nanaka na siya, padayon ka na siya, hingala, padayon ka na siya, desire. I-cultivate ka na siya padayon. Kung nawala ka na siya, balik. Eh kung wala na kita desire, wala na gana sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, wala na gana matong simbahan, wala na gana makig-fellowship
sa uban ng mga Kristohanon na wala na ang desire sa pagkibalo sa Ginoo. Napunta na, how do we cultivate a desire to know Christ? Kung hindi kita tapos. How do we cultivate a desire to know Christ? Number one, by being with Christ. Okay? By being with Christ. The more you are with Christ, in His presence through the Word of God, prayer, and fellowship with saints, the more you will desire Him. Okay? Inyo ato kinisya nga nasabtan, the more you are with Christ in His presence through the Word of God, prayer, and fellowship with the saints, the more you will desire Him. The more you neglect Him, the less you will desire. Kisting higala. 1 year nga puro dili Kristohan imong uban-ubanon. Dili na ka matugsimbahan, dili na ka makikfellowship sa uban ng mga saints, mawala ang mga desire hindi sa Ginoo. Kaya nga naman, ingon siya sa Mark chapter 4 verse 27, whoever has will be given more. Whoever does not have, even what he has been taken from him. Wala mo isang meaning ini. Yung isa din, whoever has will be given more. Katulad itong mga Kristohanon nga adunay kasing-kasing sa adunay knowledge sa pulong sa Ginoo. Katulad itong naikas na Kristohanon nga naay desire sa hibalo kinsa si Jesus Christ hindi mo magpahibulok ni. Pero ang usa ka taong wala na desire na neglect siya, hindi siya hindi mo magkuha ni. And second, not only by being with Christ, but second by being around with Christians who desire God. Kung nag-struggle kita karon, kung gusto ka nga mabalik ni siya, nag-struggle ka sa mga Christian life, sa pag-ampo, sa pagbasa sa tulong sa Ginoo, nawala ng gana sa fellowship, then higala mawin siya. Uban ka sa mga Kristohanon, okay? Nga nag-desire o ano na siya nindot na Christian life. Sa mga young people, gusto kang nag-struggle ka sa iyong pagka-alit sa ML, uban ka sa mga young people na wala nagadula ang ML. Pero kung sige gyapon kag uban-uban sa mga young people na nag-aagi sa ML, dili na sa muwal. Gusto ka nga makabalo saon nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Uban-uban ka sa mga Kristohanon nga nag-active sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Kaya makakakin ka sa iya. Imuangay mo kaugalingon ka na bitaw mas nindot nga mapalibutan ka sa mga Kristohanon nga nag-desire dinha sa Ginoo. Mga Kristohanon nga tinuod nga disciples sa Ginoo. Kay matat na usab ikaw. Mao kini gisulti din sa Proverbs 13:20. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. In Proverbs 27:17, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Iuban niyo mong magalingon sa mga Kristohanon na mature, na matuluan ka, na mag-grow ikaw. And that's by persevering through trials. And in Romans 5:3-4, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. And endurance produces character, and character produces hope. Yung nabusol po din na ang mga pagsulay, magdala kini kanato, magresulta kini og paglahutay. Ug ang paglahutay magdala kini character. Ug ang character magdala kini magresulta kini og paglaom. No kung nga what does it mean? Hope. It means to hope in God. Now, kung the more nga maglahutay kita,
sa mga pagsulay, sa mga kasakit ng kalibutan, the more it helps us to cultivate a hope in God, a desire for Him. Kaya bitaw mga tao, makadung kita nga, grabe, kaya bitaw nga, may mga trials, may mga usahay, may nga, talos ang kukuha sa Ginoo. Talos ang tanubalik ang Ginoo, grabe ang mga pagsulay, di ba? Ang wala na tayo laing option, kundi na sa Ginoo nga itong paglaong, kaya naman, nga lumaw ka na siya nga itong nga desire, kung kinasay kita, nga kumubalik na ang Ginoo, kung baon na kita sa Ginoo, wala na ikasakit. Ado may paglaom dinha sa Ginoo. Umaw kini siya nga itong makita sa uban ng mga Kristohano. O gi-allow ka na sa Ginoo ka ng mga pain sa tua para kung saman ang atong paglaom ibutang nato dinha sa iya. And sometimes gina-allow kini sa Ginoo kana bitaw mga trials, mga pain para ilikay kita sa Ginoo nga basig di na ma-enjoy na kita sa kalibutan ba. Wala, nakita man nato ang purpose sa Ginoo nganong maybe nganong gikuha sa Ginoo nung wala di allow sa Ginoo nga mapadayon ang kapa. Kaya base ka nato nga kasing-kasing dito na siya ang atong kalipay, dito na siya sa daghan ka kwarta. Kung wala na sa Ginoo. Gikuha ko doon sa Ginoo para ma-divert ang ato ang kasing-kasing mga siyahan lamang. Siyahan lamang magsalit kung wala na lain. In order to gain intimacy with Christ, si Paul, i-cultivate niya ang iyang desire. He wanted to know Christ. Pumausap kini siya sa tuwang kasing-kasing. Na nakita desire din na sa Ginoo. Now, sa conclusion, how can we make Christ more important in our lives? Number one, by considering our achievements as lost. Second, by making Christ our priority. By having faith in Christ. Number four, by continually cultivating our desire for Him. Higala sa mga bisita, dili kini aksidente nga nung ay ikaw siya. Wala pa ikaw naman siguro sa iyong kaluwasan. Wala pa kay relasyon nila kang Jesus Christ. Ang kaluwasan, relationship Kristo. Ang pumunta na ba kay relasyon din sa Ginoo? Na ba kay relasyon din ang Jesus Christ? Kung wala pa, tuhuis. Ang kaluwasan, pagtuo ng Diyos. Dili inubanan sa maayong liwatan. Ang iyang pagpalansan dito sa cross, enough ka itong makaluwas niyo. Enough ka itong makaluwas sa imong gikan sa linaw na kalayo. Kung wala nila. Ang good works, resulta na siya sa kaluwasan na imong manamo. Nganong maghimo ko mayang binuhatan, nganong magpabautismo ko tungod kay gusto na ko ipakita sa kadaghanan nga ako iya na sa Ginoo. Kung adun na ko'y kinabuhi na wala rin katapusan. Mga Christians, pila na kakatuig nga nahimo nga Christian. Nakapa ba sa imuha ang kining kauhaw, kining desire, kining longing, sama kang David, sama kang Paul, nga wala nag-undang ang ilang pag-desire, pag-ibalo kang Jesus Christ. Kung nawala na rin siya, balik sa Ginoo. I-cultivate ka to balik. Sama sa kanabita ko sa ka-farm, kanabiyaan for how many years na wala na natiman, balik i-cultivate ka na sa balik. Para mabalik ang imuha ng desire, kaya ito, bugma din na sa Ginoo. Yan ang magdanan sa pagtindog. Magadugo kita sa atong mga ulo
higala para sa among mga bisita. Wala pa ka nakadawat ng Jesus Christ ng mga personal na manluwas. Mao kini ang akong challenge ng ibuntan. Tuho isip. Dawatan siya. Ay mga personal. Mensahe from Suon. Kung pag-ampo ng Balangay Espiritu magpadayon sa pagpaguliho sa atong mga kasing-kasing na magresulta sa dugang pagpaguo o pagkasigya sila ng bulhaton. Pag-review nga pwede nga kaya katapusan Domingo sa atong kinabuhi. Ibalik na siya. Salamat sa iyang pagkamatinamanon nga napadayan sa atong kinabuhi kami huntang pagkamatinamanon sa kaamahan na nagpakaon sa mga kanakan pagkaon sa espirituhan ng bahay. Atong higayon karon sa pagpasidungog sa atong Ginoo dihay nakontalan sa pagtindog palihog. Pinaagi sa pag-uli sa ipapulong na bahin sa atong mga pinitaan o paghatag sa atong mga saad sa misyon, sa iglesia o sa mga buhaton sa Ginoo nga padayon pinagi sa atong pagpamilya financially and sa pag-ampo. Akong basahang mga igsuon, ang pulong sa Ginoo, na pahindong ka nato sa iyang pag-imon, pagsugo, may tungod di pagkahuman, mag-ampo itaw atong amito nato na tensi Lusa. Malachi chapter 3. Will a man rob God? Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings, and ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be room enough. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. desire na magpigan, magkaibalo kami sa Ginoo, kung magkinato kita na siya ang tiguro, kalibutan, alam sa ato. If we have Him, we have life. If we have Him, we have everything. So now going so on, it should be a prayer to know more about the Lord Jesus Christ. Ready?
Espiritu. Magauban ka na itong tanan, hangtod sa kangkuran. Amen. God